You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. May I invite everyone to stand up as we read the word of the Lord. Yung ating pong babasahin is found in Isaiah 61. It's in the Old Testament. Isaiah 61 verses 1 through 3. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to whom comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. This is the word of God to the people of God. May God bless his word. Let's just commit everything in prayer. Heavenly Father, your book tells us that this is the infallible, inerrant, and living word. And this is your word, Lord God. May it manifest itself, Lord God, through our actions, through our words, even in our thoughts. Again, Lord God, we desire nothing here but to give glory to your name. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na po tayong mupo. Now we are on the second week of our series entitled Call of Duty. And this series is homegrown. Pag sinabi po natin homegrown, yung mga pastor lang po ng Bulacan ang nag-concoct nito. No? But I want to say na pag meron tayong series break, yun po yung sinisikap po natin na gumawa po tayo ng sarili nating series. But this series is in line with what we're going to take up in the next series. Now this series is all about proclaiming the good news of the gospel. Now when we read that phrase, no, call of duty, yun po yung title ng ating series. Usually, in-equate po natin in military terms. Pero tulad po ng mga militar, where they have a call of duty, we too, as soldiers of Christ, meron po tayong duty. We are duty-bound to do that call. So ano po yung call dito? It is about proclaiming the good news of the gospel. That is what we are called upon to do. So yun po yung tema o yung pong direksyon ng seryeng ito. No? So in line with that, pag-uusapan po natin dito ay proclaiming the gospel. But how do we proclaim the gospel kung hindi po natin masyadong naanuan kung ano po yung the gospel? And that is what I want to ask among us today. No? What is the gospel? Meron ba ritong hindi nakakaalam kung ano yung gospel? Siguro sa ulado po ninyo, no, kung ano yung gospel. Pero when I ask this question, it's not about whether you have a textbook definition kung ano po yung gospel. What I am really trying to ask and challenging all of us to answer today is, do you understand the gospel? And when I say understand, hindi lamang po naunawaan natin kung has it impacted your life. In other words, did it transform your life? Sobra mong naintindihan yung gospel, sobra mo siyang in-embrace, sobra mo siyang tinanggap sa puso mo, ay nagbago tuloy yung buhay mo, merong transformation sa'yo. Na-realize mo na ikaw ay isang makasalanan, and that it is good news because it is good news to the perishing. You realize that you are a sinner, and therefore, it resulted to you repenting of your sins, turning away from your previous ways, and embracing the good news of Jesus Christ, no? Yung kanyang magandang balita para sa atin. Now, since our theme today is about proclaiming the gospel, in other words, meron pong aksyon na kinakailangan sa atin, at kaya ko po ito yung tina-challenge sa ating lahat, no, o binibigay ko pong challenge lahat sa atin, is paano po tayo magpo-proclaim ng good news kung tayo mismo ay hindi po natin masyadong naunawaan. Now, I'm not undermining your salvation, yung kaligtasang tinanggap po ninyo. It could be genuine, no, genuine, talagang sincere ka nung tinanggap mo ang Panginoon. Pero
paano mong maipapasa yung tinanggap mong yon, yung magandang balita na yun? Maybe you're the only born-again person or Christian in your family. How can you transfer it or proclaim this to your siblings or to your mom and to your dad kung hindi mo ito maipaliwanag? So siguro meron kang idea pero talagang it escapes you. The gospel is about grace. It's not about works. It's all about God's mercy for all of us. It's about merit that we do not deserve. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Hopefully, by the time we finish our word this morning, ay meron po tayong maliwanag na idea or hindi lang idea, no? Maliwanag po sa atin kung ano ba itong tinanggap ko and what this good news is all about so that you can be more effective in your ministry. Now, dito po sa ating pag-aaral ngayong umaga, we'll be going through a couple of stories in the Old Testament. Hindi po ito mga fairy tales, no? Actual na nangyari po ito. And we'll be going through the story of Naaman. Si Naaman po ay isang general sa Syrian army or kingdom, pero meron po siyang sakit. And we'll be talking about the story of the widow of Zarephath. Isang byuda po yan, no? It's in the 1 Kings 17. Kung gusto niyo po mag-turn dyan, lagyan niyo lang pong marker. And we'll be going through those two stories. Now, yung pong ating binasa kanina, no? Yan po ay prophecy di Isaiah. It was written by Isaiah to the people of Israel when they were in exile. At nung bumalik na po sila, it was meant to encourage them. Pero yung prophecy yun, natupad po yun 700 years later. 700 years later, pagkasulat po ni Isaiah nung kanyang scripture o nung kanyang libro, it was fulfilled 700 years later by Jesus Christ Himself. Dahil yung pong ating binasa, si Jesus Christ po ang fulfillment po noon. So bago po tayo pumunta dyan, at bago natin pag-usapan yung istorya ni Naaman, and I'll give you a few seconds to turn to 2 Kings chapter 5. Kung gusto niyo lang pong basahin, pero hindi po natin babasahin yan literally, kay kwento ko na lamang po sa inyo. No? Gusto ko rin pong magkwento sa inyo dalawang kwento from my own experience. And some of you may have heard these stories. Na-share ko na to siguro mga 3 or 4 sermons ago. Pero this is not a recycled message. Meron po akong point kung bakit ko po sineshare itong dalawang karanasan ko pong ito. No? And yung unang kwentong gusto ko i-share sa atin ay yung kaibigan kong pare. Kaklase ko po ito when I was in elementary. And nakita niya ako sa Facebook, inad niya ako. Tapos in-accept ko yung kanyang, yung kanyang request. And that was maybe 5, 6 years ago. Now, I came to know na pari po itong kaibigan kong ito, and he is a parish priest ng isang parokya in Zambales. And he also was surprised that I became a pastor. So marami po kaming pinagpalitan ng mga kuro-kuro ito with regards to theology. But one day, he wrote me and asked me, sabi niya, ikaw ay isang evangelical pastor. Alam niyo, believe kami at humahanga kami sa inyo at marami akong mga kaibigan na tulad ko, pare, sabi niya, na nakikinig sa inyo, sa mga turo ng mga evangelical scholars, no? I'm not a scholar, pero he's pertaining to these evangelical scholars. And we believe what you write, and we rely on you, sabi niya. So, medyo na-surprise ako doon, no? Pero sabi niya, pero ito yung tanong ko sa iyo, pastor, sabi niya, ikaw ay isang evangelical pastor, ako ay isang Roman Catholic priest. Ligtas ba ako? Ligtas ba ako? Sabi niya, no? So, hindi ko po sasagutin ngayon yung sinagot ko sa kanya. Mamaya, bago tayo mag-end, doon ko po sasabihin kung ano sinagot ko sa kanya para hindi kayo umalis, no? Para mag-stay kayo. Sususpense ko kayo. Now, the other story I want to share with us or to us is a personal message na tinanong po sa akin. Now, hindi naman magkasunod to, no? Pero some time ago, I received this personal message from someone who has been separated from his wife for many years. No? Meron na legally separated na siya. Now, after so many years, this man, lalaki po ito,
Sabi niya, I met someone and I'm considering remarriage. Gusto niya mag-asawa muli dito sa legally separated na sila. No? Sabi niya, pero ako'y born again Christian din. I'm legally separated and I met this person and I want to remarry again. Pero nako-convict o nako-condemn ako, sabi niya, kasi ang dami kong nababasa sa Bible and I heard even podcasts and preachers like John MacArthur, R.C. Sproul, ang dami ko naririnig with regards to remarriage. Because the Bible says, or those preachers says, no, in Matthew, in books of Matthew, and even in the Old Testament, sabi niya, if you divorce your wife or your spouse other than adultery, then you make an adulterer out of her. And therefore, applying it to him, kasi hindi naman niya ginusto na mag-file ng legal separation yung kanyang asawa, annulment, no, they were annulled. And therefore, ito yung tanong niya, by remarrying, am I committing adultery because it's going to be an ongoing thing pag pinakasalan ko to? At meron siyang mga narinig na balita, no? There were people who got remarried tapos na born again Christians, na-condemn sila, so dinivorce uli nila yung second wife nila or second husband nila because of that verse. And therefore, yung katanungan niya, am I committing adultery and therefore will I lose my salvation? Mawawala ba yung aking kaligtasan? Again, tulad nung kaibigan ko pong pare, sasagutin ko po yan mamaya na para mag-stay kayo. Pero, alam niyo po ba na ang sagot doon ay iisa lang. It may not seem like it, pero ang kasagutan po ron ay parehas. Pareho po ang kasagutan doon. So, with that context, puntahan po natin yung storya ni Naaman. And by the way, yung ating pong binasa na text in Isaiah 61, again, just park it in your mind, it was fulfilled by Jesus 700 years later because He Himself said, today this scripture is fulfilled. Na mamaya pupuntahan natin yan. So puntahan natin yung storya ni Naaman, the Syrian general. Yun po yung mas magandang description sa. Pero in the story of Naaman, he is a Syrian general, Syria. No? Isa po siyang general pero meron po siyang sakit. Ang sakit po ni Naaman ay leprosy. Meron po siyang ketong. Now, yung kanyang asawa, meron pong katulong na isa pong Hudyo. Nabihag po niya, tapos naging katulong niya yan. No? Tapos sabi nung kanilang katulong, yung katulong ng kanyang wife, sabi niya, kasi nakikita niya, nagsasuffer tong mag-asawang to, hindi niya mayakap yung asawa niya, yung mga anak niya hindi niya mahagkan, kasi meron nga siyang ketong. So sabi niya, bakit kaya hindi gawin ni Sir, pumunta siya sa Samaria, kasi merong propeta ron, merong Hudyong propeta ron na pagpapagaling. So nakumbinsi niya si Naaman, dahil desperate si Naaman, pumayag siya. So pumunta siya sa Samaria, from Syria, pumunta sa Samaria, tapos para makipagkita kay Prophet Elisha. Siguro kilala niyo si Prophet Elisha. Pero hindi siya hinarap ni Prophet Elisha. Ang humarap sa kanya ay yung admin ni Prophet Elisha. Tapos sabi niya, sabi ni Elisha, ay maligo ka raw. At ilubog mo ang sarili mo ng 7 beses sa Jordan River. Na insulto itong si Naaman. Kasi sabi niya, biro, ang layo ng pinuntahan ko, tapos di man lang ako hinarap nitong propetang to. So nagtatampo na siya, gusto niyang bumalik, pero nakumbinsi siya ng kanyang alalay na, boss, wala namang mangyayaring masama kung sumunod ka. Kasi sinasabi niya, bakit dito pa sa Jordan River? Mas marami tayong ilog sa Syria na mas maganda rito. Sige na, at sutal nandito ka na rin, ilubog mo na yung sarili mo ng 7 beses. So nilubog niya yung sarili niya 7 beses at nawala po yung kanyang ketong, kanyang leprosy, at hindi lang yun, naging kutis baby pa yung kanyang kutis. Kasi, I kid you not, kasi sabi sa 2 Kings chapter 5, verse 14, second half of that, and his flesh was restored like the flesh of a little child. Little child, parang baby. And he was clean. Now, I submit, at this point, si Naaman ay gumaling sa kanyang leprosy. Si Naaman ay isang Syriano, hindi siya naniniwala sa Diyos ng mga Israelites, ng mga Hudyo. Pero siya gumaling, so I submit na siguro ay nasave si Naaman.
Dahil sinabi niya in verse 15, "Behold, I know there is no God in all the earth but in Israel." In other words, sabi ni Naaman kay dito sa kanyang alalay, no? Tapos binalikan niya si Prophet Elisha, sabi niya, "Ngayon naniniwala ako, walang tunay na Diyos, walang Diyos na buhay, kundi ang Diyos ng mga Israelita." So in other words, na-born again siya. No? Parang can we safely conclude na na-born again si Naaman dito. Pero isa siyang Syriano, by the way. No? Napuntahan natin yung Luke chapter 4, verse 16 to 29. Dahil sinabi ko kanina, no, yung binasa nating passage na Isaiah 61, si Jesus mismo nag-fulfill nun. Now, ito yung araw na si Jesus Christ ay pumunta sa kanilang synagogue, no? That's the temple where they worship. On Sabbath, every Sabbath, nagwo-worship sila ron. And every time na magwo-worship sila, merong inaatasan dyan na magbabasa ng scripture. Wala pa naman silang Bible, no? Pero they have the Torah, which is the Old Testament as we know it now. So, ito yung tapos na si Jesus na mabaptize ni John the Baptist, tapos nag-prayer and fasting siya dun sa prayer mountain ng 40 days, tinempt siya ni Satanas. Tapos ito na, no, one day, pumunta siya sa sinagoga at para magbasa ng scripture. At pagpasok niya, binigay sa kanya yung scroll ni Isaiah. At yung scroll ni Isaiah ay kanyang binasa. At ito yung sinabi ni Jesus sa kanyang pagbasa ng scroll ni Isaiah. And Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set the liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Binasa niya yung Isaiah 61. And then, pagkatapos niyang basahin, nilukot niya uli yun, nilapag niya, tapos ito yung sinabi ni Jesus, verse 21, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Sabi ni Jesus, no, ngayong araw na to, itong pinrapesi ni Isaiah 700 years ago ay natupad na sa inyong mga pandinig. Now, kinagulat ito ng mga Hudyo na nakikinig sa kanya. No? Itong mga Hudyong to, karamihan sa kanila, mga Pariseo, they know the law, they know the prophecy of Isaiah. Nagulat sila. Namangha sila dun sa kanyang pagbasa, in their hearing. Tapos sabi nila, hindi ba anak lang ni Joseph to? Anak lang ng karpintero to Tapos, alam ni Jesus kung ano yung iniisip ng mga Hudyo o yung mga Pariseo na nakapakinig sa kanya. No? Alam niya, sabi na nga ba, yan ang sasabihin nyo. Kasi sabi ni Jesus, sasabihin nyo na, "Doktor, gamutin mo yung sarili mo at i-perform mo lahat ng pinerform mo doon sa Capernaum." Kasi nabalitaan nila si Jesus, no? Nababalitaan lang nila pero hindi nila na-verify na nagpe-perform ng miracle. So sina-challenge nila. Parang yabang naman itong nagtalumpati o nagsalitang ito. No? Sabi niya, then Jesus said, "Truly, truly, I say to you, no prophet is acceptable in his own time, but in truth, I tell you, there were many widows." So, again, namangha sila kay Jesus, but then again, nagtatanong sila, anong karapatan niya para sabihin niyang na-fulfill na itong propesiyang ito? Sinasabi niya ba na siya yung tinutukoy ni Isaiah doon sa Isaiah 61? At alam nila na ang tinutukoy ni Isaiah doon ay ang Messiah, ang tagapagligtas. Tapos, ito yung sinagot ni Jesus. Sabi niya, alam nyo, nung panahon ni Isaiah o nung unang panahon, napakaraming mga biyuda sa Jerusalem, sa Israel, pero walang gumaling ni isa sa kanila, kundi yung biyuda sa Sarephat. At napakaraming merong sakit na ketong sa Israel nung panahon ni Isaiah, pero ni isa walang gumaling sa kanila, kundi si Naaman na taga-Syria. Tapos nung narinig nila to, nagalit yung mga Hudyo, nagalit yung mga Pariseo, tapos gusto siyang gulpihin. No? Nagalit siya, tapos pinagtabuyan siya papalabas ng temple. Nung nandun na sila sa may bangin, gusto nilang ihulog si Jesus doon. Gusto nilang patayin si Jesus, pero si Jesus hindi pa niya oras para mamatay. No? So, naglaho na lang. Paano nangyari? Ay, kayang gawin ni Jesus yun. No? Naglaho na lang si Jesus, so he escaped. Now, ang tanong, bakit parang nagalit sila? No? Ano ba yung sinabi ni Jesus dito na para magalit sila?
At ano ba yung tungkol kay Naaman na ikinagalit nila at saka doon sa kinuwento ni Jesus tungkol doon sa byuda sa Sarepat. Now, pag-usapan naman natin yung kwento ng byuda sa Sarepat tapos tatahiin po natin yan para mas lalo po nating manawaan. Now, ito naman byuda sa Sarepat, ito naman yung panahon ni Elijah. Dalawa po yung prophet, si Elijah at saka si Elisha. Si Elijah, nung kinuha na ni Lord, ang pumalit si Elisha, pero mas nauna nangyari ito. No? Si Elijah ay pinapunta ng Panginoon doon sa Sidon. Meron kasing maliit na bayan doon na Sarepat at merong byuda ron. So pagdating niya ron, gutom na gutom si Elijah. Tapos nang nakita niya yung byuda, namumulot ng mga kahoy. Gagamitin niyang panggatong. Tapos sabi niya, "Oh woman, o babae, pwede bang ipagluto mo ko ng bread or cake?" Tapos sabi ng byuda sa kanya, "Master, wala na po akong natitirang para ibigay sa inyo kung di yung natitirang harina doon sa garapon at saka yung natitirang langis o oil or olive oil para iluto ko at maging hapunan namin, tapos wala na kaming kakainin at mamamatay na lang kami." Nung narinig ni Elijah to, sabi niya, "Sige, gawin mo yung sinabi mong gagawin mo, pero pwede bang ipagluto mo muna ako ng makakain? At sinasabi ko sa iyo, hanggat hindi bumabalik ang ulan o tag-ulan, hindi matutuyo ang iyong jar na merong langis at hindi mawawalan ng harina, yung garapon mo ng harina," sabi niya. And true enough, itong babaeng to, naniwala siya at sumunod siya at hindi po siya nagutom. In other words, ito pong biyudang ito ay naniwala doon sa sinabi ni Elijah. Now, ano ngayon, ito po yung tanong, ano ang common doon sa storya ni Naaman at saka dito sa biyuda na to sa Sarepat? Meron po silang, o parehas po silang mga pagans. They're not Jews. Isa ay isang Syriano, yung isa naman ay pagan na galing sa Sidon. Malayo po ito sa Israel. Parehas po silang merong sigurong sinasambang Diyos-Diyosan dahil si Naaman ay sumasamba ng Diyos na ang pangalan ay Rimon. Hindi po Ramon, Rimon. At yung byuda naman ay malayong-malayo sa mga sinasambang tunay na Diyos ng mga Hudyo. So yun po yung unang common nila. Pero may mas malaking nag-uugnay na common sila kung bakit ginamit ni Jesus tong kwento nitong dalawang ito. No? Isang pagan na general na may sakit na gumaling at isang byuda na pagan din na wala na makain pero hindi siya nagutom dahil naniwala silang parehas. Yun po yung isang common nila, bukod sa pagan sila, malayong-malayo sa Diyos ng mga Israelita, pero parehas po silang merong pananampalataya. In other words, ang sinasabi ni Jesus dito, nung kinuwento niya to, at kaya nagalit yung mga Hudyo, na-insulto sila. Kasi ang sinasabi ni Jesus sa kanila ay nakakaawa ang inyong pananampalataya. Kaya maraming nagkasakit noon pero walang gumaling, pero isa lang ang gumaling. Maraming byuda ron na nagugutom pero merong isang byuda na hindi naman taga-Israel na hindi nagutom dahil sa kanilang pananampalataya. Kinukumpara niya o ginagawa niyang example si Naaman at saka itong byudang ito, ginagawa niyang template. Pag sinabi po nating template, isang bagay o isang example na dapat po nating tularan. So ginagawa niya example or template ang pananampalataya ng byuda at ni Naaman na hindi naman Hudyo, na kahit kailan ay hindi sila papasok sa templo ng mga Hudyo, kahit kailan hindi sila magbabasa ng Bible, kahit kailan ay hindi sila masisircumcise, no? Yung mga Hudyo kasi, no? Para ma-consider kang Hudyo, dapat ma-circumcise yung mga lalaki, no? Kahit kailan ay hindi sila makikinig sa mga pangaral ng mga Pariseo. And yet, ang sinasabi ni Jesus dito, na-save sila. Na-save sila. What is he saying here, no? Ang sinasabi niya dito sa mga Hudyo, kayo, meron kayong Torah, meron kayong mga Bible, meron kayong mga ritual, meron kayong mga piyesta, meron kayong kalendaryo kung saan nandyan lahat ng mga piyesta niyo, ritual,
at meron kayong sinagoga, no? Lahat yan ay sinasama ninyo bilang reinforcement, so to speak, ng inyong kaligtasan. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, itong dalawang to, wala silang mga ganyan. And yet, naligtas sila. In other words, Jesus was attacking their legalism. Yung kanilang tiwala na kaya nilang bilhin, no? O kaya nilang maatim yung kanilang kaligtasan through their good works. And that is what Jesus is saying here. Yung po yung common sa kanila. What Jesus is saying is wala silang maiaambag sa kanilang kaligtasan. Ang dalawang ito, wala silang maibibigay. They bring nothing to the table. Whereas yung pong mga Hudyo, yung pong mga Pariseo, lahat ng mga ritual, lahat ng mga ginagawa nila, no, akala nila ito yung makaka-meet sa kanilang kaligtasan. Yun po yung ginagawa ni Jesus dito at yun po yung dahilan kung bakit niya sinight ito nung binasa niya yung prophecy ni Isaiah and made these two as an example. In other words, ang katanungan po sa atin, kung ikaw ay isang born-again Christian, pag ikaw ba ay perpekto na ba yung buhay mo? No? Meron ba ritong hindi na nagkasala nung isinuko niya ang buhay niya sa Panginoon? Naging perpekto na ba yung buhay mo? Wala. Wala ni isa sa atin na grace. No? Ibig sabihin, kayong lahat na hindi na grace ng inyong kamay, no? Nagkakasala pa rin kayo. No? Yun ba yung pinapahiwatig nyo rito? Hindi pa rin perpekto ang inyong buhay. Na huwag kayong mahiya, no? Talagang wala pa naman perpekto ni isa sa atin. Tayo po ay imperfect. Hindi pa tayo perpekto and therefore we are still prone to temptations. We are still prone to our weaknesses. Halimbawa na lang yung nanay na eto na yung naniningil ng kuryente, yung Meralco, nandyan na. Tapos lumapit yung anak niya sa kanya, "Nay, nandito na yung Meralco, sinisingil na tayo." Sabi nung nanay, sabi mo, wala ako. So, balik yung bata doon sa Meralco. Sabi nung nanay ko, wala daw siya. No? Diba? Tinuruan mo pang magsinungaling. Tapos, pag na-realize mo yun, you're full of remorse. Lord, patawad po. Desperate. I'm desperate, di ko na po alam ang gagawin. So, ngayon, pag nakagawa ka ng kasalanan, nakalimot ka, no? Sandali, panandalian, may nagawa ka and you are full of remorse, ay nako-condemn po tayo. Siguro hindi ako born again. Kasi paulit-ulit na lang, nakakagawa ako ng kasalanan. Kasi nagsinungaling ako, kasi ginawa ko to, kasi hindi ko mahindian yung mga barkada ko. And then, iniisip po natin, siguro nawala na yung kaligtasan natin, o kaya hindi tayo ligtas in the first place. We think of ourselves as hypocrites. Siguro hindi ako totoong born again, kunyari lang to. And there are some of us who are like that or feel like that dahil sinabi niya siguro nakiuso lang ako kasi tinawag ako ng barkada ko, pumunta rito, tapos lahat sila born again. So makiki-born again na rin ako. Pero maybe to some of us, maybe most of us, talagang genuine yung ating pong tinanggap. Hindi lang natin ma-explain ano kaya yon. Nung nakinig ka at narinig mo yung magandang balita, there's something that impacted your life. Merong nabuhay sa diwa mo at naniwala ka. And from that moment on, talagang binigay mo yung tiwala mo at buhay mo sa Panginoon. Pero nag-i-struggle ka pa rin sa kasalanan. Tama po ba? No? And sabi nga ni Jesus, in this world, there's nothing sure except tribulation. Talagang may mga pagsubok dito at paghihirap. And sin is real. We live in a fallen world. Talagang nandyan yung ginagawa ni Satanas. Nasa paligid po natin, talagang matetempt ka kung mahinahin na ang loob mo. And true enough, all the time na nagsusurrender tayo doon sa kasalanan. Then again, ibabalik ko sa atin. Sa tingin mo ba nawala yung kaligtasan mo? Because that's the question, isn't it? Those are the two questions that we encountered doon sa personal experience ko dito sa kaibigan kong pare at saka yung nag-PM sa akin. Nawala ba yung kaligtasan ko? And that's the question that we will answer. So, ito yung katanungan, no? Dahil ito yung sitwasyon. If God looks at two pagans
si Naaman at saka yung byuda, if God looks at two pagans and Jesus endorses this because He uses them as an example of faith, inendorso po ni Jesus to, ginawa niya pang example doon sa mga Hudyo. Dahil sila ay mabuting example or template ng pananampalataya, if God and Jesus look at these two pagans, Naaman and the widow, and the only thing that matters is whose side are you on? Who is your God? Who do you believe in? Who do you trust? Ito po yung tanong. Kung ito ay mabuti para dun sa dalawang pagano, bakit hindi siya mabuti? Why is it not good enough for the Israelites? Yan po yung tanong. They bring nothing to the table, to their salvation, except their belief statement. Naniwala po sila dun sa Diyos na sinasamba ni Elisha at ni Elijah, and they were saved. All their lives, they were pagans. They did not know the God of Israel. They did not worship in their temples. They do not have their own Bibles. They had their own traditions. They will not do the traditions of the Israelites, and yet they are saved. Now, let me give you this thing. Believing loyalty. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, believing loyalty. Nakuha ko po yung term na yan kay Dr. Michael Heiser, isa pong theologian and author ng Unseen Realm. Sabi niya, salvation means believing loyalty to Christ, who was and is the visible Yahweh. Personal failure is not the same thing as trading Jesus for another God, and God knows that. What Dr. Michael Heiser is saying here is, ang importante, meron kang loyalty. Kanino ka ba loyal? Pwedeng nagkakamali ka, pero nasaan pa rin ang loyalty mo? Take for example, King David. Si King David, karumal-dumal po yung kanyang kasalanan. He committed rape, and also he committed murder. He was a liar. He tried to cover up his sin, pero hindi po nagbago ang kanyang loyalty sa Panginoon. When he realized na nagkasala siya, anong ginawa ni David? He asked God for forgiveness. Isang taon niya pong pinagtakpan yung kanyang kasalanan, pero nung nalaman niya at sinabi po ni Nathan ang kanyang kasalanan, siya po ay humingi ng tawad sa Panginoon, pero hindi po nagbago ang kanyang loyalty sa ating pong Panginoon. And that is what believing loyalty is about. You can, at one moment's weakness, pwede ka magkasala, pero nasaan yung loyalty mo? Na kay God pa rin o nandun sa iyong mga gawa? Normally, ganun ang ginagawa natin. Nagkasala ka, so sasabihin mo, teka muna, hindi muna ako pupunta sa church. Kailangan ko munang linisin yung aking act. Kailangan ko munang magdasal ng 1,000 Our Father, no? Yung mga ganun. Mayroon tayong mga ritual na ginagawa. Minsan born again ka na pero bumabalik ka pa rin, no? Hindi po natin kaya linisin yung ating pong mga kasalanan kung di ang Panginoon lang ang makakalinis nun. Just surrender everything to God. Yes, nakalimot ka, pero that should not keep you away from church. You should go to church. Pag nagkasala ka, you should go to your Bible. You should go to your discipler. You should go to God. Lumuhod ka, tumingi ka ng patawad sa ating Panginoon, and He is instantly, always willing to forgive your sins. So again, as I end, no, and as I call on the music team, I want to share this passage. Si Apostle Pablo, sabi niya in Romans chapter 5, verse 8, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." Sabi niya, no, God showed His love. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin habang tayo ay makasalanan, ang kanyang anak ay namatay para sa ating mga kasalanan. Nakuha niyo po ba kung ano sinasabi nito? Ano ang hindi niya sinasabi? Hindi niya sinasabi na habang ikaw ay naglilinis ng iyong buhay, namatay si Kristo para sa iyo. Hindi po yan ang sinasabi niyan. Hindi po sinasabi nito na habang pumupunta ka sa church every Sunday, namatay si Kristo para sa iyo. Hindi po yan ang sinasabi niya. Hindi rin po sinasabi rito habang ikaw ay nagli-lead ng victory group o nagdi-disciple o nagbabasa ng Bible mo o kaya sineshare mo yung gospel, namatay si Kristo para sa iyo. Hindi po yan ang sinasabi ni Paul dito. Ang sinasabi niya, yung opposite nun. Habang ikaw ay nangangalunya, habang ikaw ay nagsisinungaling, habang ikaw ay umiinom, habang ikaw ay nagda-drugs,
habang ikaw ay nalulunod sa kasalanan mo, namatay si Kristo para sa iyo. Yun po yung sinasabi dito. And therefore, the moment na lagyan mo ng merit yung sinasabi ni Paul, no? Lagyan mo ng gawa, hindi mo naintindihan ng gospel. Hindi mo naintindihan ang grasya. Ang grasya po ay isang bagay na binigay po sa atin, bagamat hindi po natin dine-deserve. Ano yun? Kapatawaran. Ano po ang dine-deserve natin? Parusa. Pero hindi tayo pinarusahan. Sino pinarusahan? Ang kanyang anak. At si Jesus Christ, He went to the cross willingly para kanino? Para sa atin. Sabi nga ng scripture sa Luke, no? Or maybe for a righteous man, one would give his life, but not for an unrighteous man. Sinasabi po rito, no, siguro, ibibigay mo yung buhay mo sa isang taong matuwid. Pero walang taong matuwid eh. Pero meron ba magbibigay ng kanyang buhay para sa isang taong hindi matuwid, makasalanan? Meron po, baka ni isa sa atin wala, pero meron po ang ating Panginoon mismo. Binigay niya ang buhay niya para sa atin pong lahat. Now, I will go back to my two friends, yung Roman Catholic. Ano po ang sinagot ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, no, and I'm paraphrasing here, sabi ko sa kanya, I don't care what your tradition is. Wala akong pakialam kung anong ginagawa mo, kung trabaho mo yan, kung kailangan sa linggo, pupunta ka na naman doon, magsasagawa ka na naman ng misa. I don't care about that. Sabi niya, what matters is if you can sincerely look at me and say to me, your hope, your salvation, your forgiveness of your sins, your hope for eternal life is based on the finished work of Jesus Christ. At wala nang iba, hindi dahil sa katungkulan mo o posisyon mo, o mawawala ba yon dahil sa katungkulan mo o sa ginagawa mo? Kung pwede mo kong tignan sa mata at masasabi mo yon na si Jesus Christ lang at yung kanyang tanging ginawa sa cross is your hope for salvation, then you're good. Tulad nung sinabi ni Elisha kay Naaman, sabi niya, you're good. Kasi sabi ni Naaman sa kanya, boss, prophet Elisha, sabi niya, kasi babalik ako dun sa aking hari eh. Yung hari matanda na lagi ko sinasamahan yan sa templo pag nag-aalay siya dun sa kanyang Diyos-Diyosan. Now, kung ginawa ko ba yon, sabi ni Naaman, okay, Elisha, mawawala ba ang aking kaligtasan? At sinagot siya ni Elisha, you're good. Peace, shalom, sabi niya, you're good. God will not look any different from you pag sinamahan mo. Ang importante, kanino ba yung loyalty mo? Pag sinamahan mo ba yung hari mo at naniwala uli ka sa Diyos-Diyosan, yes, mawala, no? Or you were never saved in the first. Pero as long as you believe in this God, even if you do this, this God of Israel, if you believe in Yahweh, then you're good. You're good. You're good. Lahat po tayo good. Kanino ba tayo loyal? At dun sa mga kaibigan ko naman, no, nag-PM sa akin ng divorce, sabi ko sa kanya, Dear XYZ, the fact that you are not sure whether you lose your salvation over a divorce or marriage makes me wonder if you understand the gospel. The gospel is extended to sinners. Hindi siya extended sa mga taong in the process na nililinis po ang kanilang mga buhay. Therefore, I also told my friend, no, who was a priest, sabi niya, nung sinabi niya, ito ang sinagot niya, no? Sinagot niya ako na, sa tingin ko, Pastor, kaya ko sabihin yun. And then I told him, I hope so. I hope so. Because if you do, you understand the gospel. So again, going back to my question, do you understand the gospel? Naintindihan na po ba natin yung kaligtasan ating, yung magandang balita, yung kaligtasan ating tinanggap? And this is my takeaway for all of us as we end this series. That which cannot be earned by moral perfection cannot be lost by moral imperfection. What do I mean by this? Yung ating pong kaligtasan, hindi po natin makakamit kahit na perpekto po ang ating mga gawa, ang ating pong buhay. Kahit na anong good na gawin mo, mag-devotion ka niyan buong araw, magbigay ka ng tithes, mag-BG ka, hindi po natin nakakamit ang kaligtasan. Now, I'm not saying hindi importante yun. Hindi po natin kayang bilhin ang ating kaligtasan.
And since it is given to us by grace, binigay sa atin, hindi natin dinedeserve, hindi rin ito mawawala. Pag ikaw ay nagkasala o nakalimot ka, na hindi ko sinasabing ang gospel ay binibigyan tayo ng lisensya para magkasala. Hindi po yan ang ibig sabihin ng gospel. Pag yan ang akala mo ibig sabihin, then you don't understand the gospel. The gospel is given to us so that it will result to us obeying God. The gospel is given to us para maging loyal tayo kay God, para magsilbi tayo so that it will result to good works. Good works is not us trying to buy our salvation. Ang good works ay ebidensya po. Mabubuting gawa, no? May nagbago sa'yo. Ngayon, dati palamura ka. Ngayon, gusto mo na lang magpuri kay Lord. Those good works, ebidensya po yan na na-transform ka ng gospel. Amen? So with that thought, sige, palakpakan natin, Panginoon. Let me just pray for everyone. Panginoon, maraming salamat po sa inyong reminder sa amin. Alam namin, Panginoon, na before we can proclaim the gospel and do our call of duty, it is also important na maunawaan po namin ang magandang balita na amin pong tinanggap. Ngayon, Panginoon, maasa kami na naunawaan namin ay mas magiging epektibo po kami sa pag-proclaim ng magandang balita. Naunawaan namin, Panginoon, ng transformation namin ay magsisilbing testimonya, personal na testimony ng aming pong buhay. At naniniwala kami, our personal testimony, yung transformation namin, yung magandang balita na aming tinanggap, ang kaligtasang ibinigay mo sa amin, ay magsisilbing testimonya namin sa mga naliligaw na hindi nakakilala sa iyo. And I pray na suklaban o i-bless mo po kami ng inyong Holy Spirit that we may proclaim it with confidence and boldness. And again, binabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.